Isang mapagpalayang umaga po ay tanghali po sa ating lahat. Narito po ang pangkat-anim. Unang-una, ako po si Binibining Rhea Joy T. Academia. Kasama ko po ang mga kapwa ko mananaliksik na si Binibining Nicole K. Seri R. Africa, si Ginoong Julio T. Avenijo Jr. at si Ginoong Jonathan T. Barantes. Ngayon po, muli kami po ang pangkat-anim at nagsagawa po kami ng pag-aaral na pinamagatang kulturang popular, pagdalumad sa epekto ng pagtangkilik ng K-drama sa kulturang Pilipino. Bilang panimula, alam po naman natin na patuloy na nahahaluan ang kultura na mayroon tayo ng iba't ibang kultura at isa dito ang kulturang Koreano na kung saan lumaganap po, nagkaroon po ng epekto ang kulturang Koreano sa atin, ang Korean culture dahil sa paglaganap ng Korean Wave na kung saan sa Korean Wave po ay humantong po ito sa tinatawag na pagkakaroon ng Korean drama. At sa Korean drama po na ito ay mas tinangkilik po natin siya hanggang sa kasalukuyan. Ngayon po para sa unang suliranin ay atin po nating tunghayan si Binibining Nicole Kayseri Africa. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay narito ako upang ilahad sa inyo kung ano nga ba ang unang suliranin ng aming pag-aaral. Ngayon, inilalahad dito ang unang suliranin na ano ang demograpikong profile ng mga respondente ayon sa mga sumusunod. Ito ay ang mga edad, kasarian, at taon ng mga mag-aaral. Ngayon, sa ayon sa aming natuklasan, nakita ng mga mananaliksik na mas nakalalamang ang edad na 21 hanggang 23 taong gulang pagdating sa panonood ng K-drama sa Batsilyer ng Edukasyon Major sa Pilipino. Samantala, batay sa datos na nakalap ay higit na nakalalamang ang bilang ng kababaihan kaysa kalalakihan. At pagdating naman sa taon ng mga piling mag-aaral, mas malaki ang porsyento ng mga piling mag-aaral sa ika-4 na taon. Ngayon naman, tinutukoy naman dito kung ano ang konklusyon o kung ano ang nakitang konklusyon ng mga mananaliksik. Sa una, natuklasan ng mga mananaliksik na mas maraming edad na 21 hanggang 23 taong gulang ang tumatangkilik sa panonood ng K-drama sa kadahilan ng nasa antas ng kolehiyo ang mga mag-aaral. At pinagtibay din ni Naidu taong 2015 na mula sa nakalap na datos sa pag-aaral ng ito, natuklasan na sa pagitan ng 21 hanggang 30 taon ay bumuo ng mataas na bilang ang panonood ng K-drama. Kumbaga sa pananaliksik na ito ni Naidu o sa pag-aaral nito, natuklasan niya dito na mas marami ang edad na 21 hanggang 30 taon na nanonood ng K-drama. At sa pangalawa naman ay base sa resulta ng datos na nakalap ng mga mananaliksik, lumabas na mas maraming nanonood ng K-drama pagdating sa mga kababaihan. Mas nahuhumaling ang mga kababaihan na tangkilikin ang buhay o kaganapan sa K-drama. At bilang batayan, pinagtitibay din sa isang pag-aaral na mas marami talaga ang nanonood ng K-drama pagdating sa mga kababaihan. At ang panghuli, ang mga piling mag-aaral sa ika-4 na taon ang mas malaking populasyon na napagtutuunan ng pansin ang panonood ng K-drama. Sumunod naman. At dito naman tayo sa rekomendasyon. Sa lahat-lahat o buong pagtuklas at pagkonklusyon ng suliranin, narito ang rekomendasyon. Inirekomenda ng mga mananaliksik na maging balanse ang bilang ng mga kababaihan at kalalakihan pagdating sa Major sa Pilipino. At kung hindi magiging balanse, ay maaaring mas malapit ang bilang ng mga kalalakihan sa kababaihan. Ngayon naman, upang ilahad sa inyo ang ikalawang suliranin, narito si Binibining Rhea Joy T. Academic. Para naman po sa suliranin bilang dalawa, ano ang medium na ginagamit ng mga piling mag-aaral sa panonood ng K-drama? So, yung medium po na sinasabi dito ay nakapaloob po dito yung variable namin na gadget at yung streaming video app or site. Natuklasan ng mga manaliksik. Nalaman ng mga mananaliksik na mas nakalalamang ang paggamit ng cellphone bilang medium or gadget ng mga mag-aaral sa panonood ng Korean drama. Samantala, nangunguna sa social media at streaming video app site ang Netflix. Ngayon, gumawa ng konklusyon ang mga mananaliksik.
Unang-una, mataas ang bilang ng mga mag-aaral na gumagamit ng cellphone bilang medium o gadget sa panonood ng Korean drama dahil karamihan sa mga tumatangkilik nito ay mayroon ng cellphone. Kung kaya't mas madaling gamitin ito bilang access kumpara sa ibang gadget tulad ng laptop, tablet o smart TV na kung saan hindi naman lahat ay may kapasidad na magkaroon ng mga ganitong uri ng gadget. Ikalawa, mayroong malaking porsyento ang gumagamit ng social media at streaming video app site na Netflix kumpara sa YouTube at iba pa. Dahil walang mga ads o sagabal sa panonood ng K-drama at karamihan din sa mga bagong palabas na K-drama ay napapanood agad sa Netflix ng mas maayos ang kalidad. At bilang rekomendasyon, nire-rekomenda ng mga mananaliksik na magkaroon ng mga programa tulad ng webinar na kung saan tatalakayin dito ang mga angkop na gamiting site. Ikalawa, mas magiging kapaki-pakinabang kung ang paaralan ay higit na magpo-focus sa mga panonood ng mga video o kaya ay dokumentaryo ng mga kultura na mayroon tayo kaysa sa ibang palabas na naglalaman ng ibang kultura tulad ng kultura ng mga Koreano. At para po sa ikatlong suliranin, tinatawagan ko po si Ginoong Jonathan Barantes upang ilatag po sa inyo. Salamat. Yan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Para sa pangatlong suliranin, ano ang pangunahing dahilan ng mga piling mag-aaral sa pagtangkilik sa K-drama? No? So, sa natuklasan ng mga mananaliksik, ang pangunahing dahilan ng pagtangkilik ng mga mag-aaral sa K-drama ay dahil naidudulot ito sa kanila. Lumalabas sa unang dahilan ay nagbibigay ito ng kasiyahan na mayroong 94.8%. Samantala, ang pangunahing na itutulong naman nito sa kanilang pag-aaral nakatatanggal ng stress na may 90.8%. At bilang konklusyon, lumalabas na ang pangunahing dahilan ng mga mag-aaral ay may epekto ang panonood ng K-drama dahil nagdudulot siya ng kasiyahan at nagtatanggal ng stress sa kanilang pag-aaral. Gayunpaman, lumabas din sa aming pananaliksik na may iba pang epekto ang panonood ng K-drama. Yun nga, gaya ng pagkalimot sa gawain, hindi pagkain sa tamang oras at distraction sa pag-aaral. At bilang rekomendasyon, para sa mga mag-aaral, nire-rekomenda ng mga mananaliksik na ang pagkakaroon ng planner na dapat ang bawat mag-aaral ay mayroon, no? Upang maitala o maorganisa yung oras na kanilang gagamitin o magkaroon sila ng schedule na gagamitin para sa pang-akademikong gawain at iba pang bagay. Pangalawa naman, yung para sa mga guro, nararapat pa rin na mas mamonitor yung mga mag-aaral tungkol sa kanilang estadong pang-akademiko upang hindi labis na makaapekto sa kanilang performance. At bilang pangatlo, para sa mga magulang naman, nararapat na nababantayan pa rin nila ang kanilang mga anak, lalo sa ginugugol na oras nila sa kanilang bahay, kung ito man ay pang-akademiko o iba pang gawain. Ngayon, para sa suliranin bilang 4, tinatawag ko naman po si Ginoong Julio T. Abenido. Maraming salamat, Ginoong Barantes. At para sa ika-4 na suliranin bilang 4, ano ang nabago mula ng tangkilikin ang panonood ng K-drama? At una rito, sa akademikong gawain. Natuklasan ng mga maniliksik na nagiging aktibo ang mga mag-aaral kapag ang paksaraw ay tungkol sa K-drama. At hindi lamang sa pagiging aktibo, nagiging malikhain din ang mga mag-aaral sa mga gawaing akademiko dahil naipapasok ng mga mag-aaral ang mga ideya mula sa kanilang mga napapanood na K-drama. Bukod pa rito, natuklasan din ng mga mananaliksik na hindi lubos na nakakaapekto ang panonood ng K-drama sa kanilang akademikong gawain. At bilang konklusyon, nagbibigay man ng oras ang mga mag-aaral sa panonood ng K-drama ay hindi lubos na nagkakaroon ng negatibong epekto ito. At kung magkaroon man ng pagbabago sa mga mag-aaral, ito ay positibo. At bilang pagpapatibay sa natuklasan namin bilang mga maniliksik, ayon sa pag-aaral ni na Yuchen at Yichi noong 2000 o 2015, lumabas sa kanyang pag-aaral na hindi talaga nagdudulot ng negatibong epekto ang panonood, negatibong epekto at pagbabago ang panonood ng K-drama sa anumang gawaing pampaaralan. At sa natuklasan namin sa akademikong gawain, meron kaming rekomendasyon na inirekomenda ng mga maniliksik na gamiting halimbawa sa mga paksang tumatalakay sa kultura ang K-drama. At para naman po talakayin ang pagbabago sa pag-uugali, tinatawagan ko si Binibining Rhea Joy. Salamat po, Ginoo.
Ngayon, para sa ano ang nabago mula ng takilikin ang panonood ng K-drama sa pag-uugali ng mga mag-aaral? Una, natuklasan, nalaman ng mga mananaliksik na mas nagiging masiyahin ang mga mag-aaral sa tuwing sila ay nakapanonood ng Korean drama at naaapektuhan ang kanilang pananaw sa buhay base sa aral na kanilang napupulot sa panonood nito. Bilang konklusyon, nagkaroon man ng pagbabago sa ugali ng mga mag-aaral dahil sa panonood ng Korean drama, ay hindi pa rin ito lubos na nagkaroon ng negatibong epekto lalo na kung mahati man ang kanilang oras sa panonood. Kung magkakaroon man ng pagbabago sa mga mag-aaral, ito ay positibo. At bilang pagpapatibay po sa natuklasan ng mga mananaliksik ay may pagkakatulad po at ito sa pag-aaral ni Naidu taong 2000, yung 4A po yung sa akademikong gawain. Ayun po, bilang pagpapatibay po dito, yung sa pag-aaral ni Naidu taong 2015, marami sa mga manonood ang nakakuha daw po ng iba't ibang mga gawi na kung saan dito sa pagpapalabas ng mga gawi ay nababago nito yung pang-araw-araw na pamumuhay o ng buhay o pag-uugali ng mga mag-aaral o ng mga taong nanonood ng K-drama. Kaya bilang rekomendasyon, inirekomenda ng mga manaliksik na magkaroon ng counseling para sa mga mag-aaral upang magabayan ang emosyon o pag-uugali na maaaring makuha sa panonood ng Korean drama. Ngayon po, tinatawagan ko po ulit si Ginoong Julio T. Avenido Jr. upang ilahad po sa atin ang pagbabago noong sa wikang sinasalita ng mga mag-aaral. Maraming salamat, Binibining Akademya. At para naman po sa nabago mula ng takilikin na panonood ng K-drama sa wikang sinasalita, natuklasan ng mga maniliksik na nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa wikang sinasalita ng mga mag-aaral dahil sa panonood ng K-drama. Lumabas sa aming pag-aaral na natutuhan ng mga mag-aaral ang tono ng pananalita ng mga Koreano at gumagamit ng mga salitang Koreano sa pakikipagkomunikasyon tulad ng mga salitang opa, saranghe, annyeonghaseyo at iba pa. Samantala, lumabas din sa aming pag-aaral na kahit nanonood sila ng K-drama ay hindi pa rin sila naging bihasa sa wikang Ingles at wikang Hangul. Natuklasan din ng mga maniliksik na hindi lubos na maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang pinanonood kung hindi ito nakadub sa wikang Pilipino o walang subtitle. At konklusyon naman po sa wikang sinasalita, tinatangkilik man ng mga mag-aaral ang panonood ng K-drama ay hindi pa rin nalilimutan ang kulturang paggamit ng wikang Filipino. Hindi rin lubos na nakakapekto ang panonood ng K-drama na magdulot ng malaking pagbabago sa wikang kanilang sinasalita ng mga mag-aaral. At bilang rekomendasyon, inirekomenda ng mga manaliksik na magkaroon ng isang pag-aaral tungkol sa linguistika ng Korean at magkaroon ng pagkumpara sa pananalita ng mga Pilipino. At sa susunod naman pong variable, tinatawagan ko po si Ginoong Berantes. Para sa ika-4 na variable, pananamit, natuklasan ng mga mananaliksik na ang K-drama dahil sa panonood ng bahagi nakakaapekto at nagdudulot ng pagbabago sa mag-aaral dahil ang mga mag-aaral ay sumasabay sa fashion trend ng Korean or Korea. So bilang konklusyon, nagkaroon man ng pagbabago sa uri ng pananamit ang mga mag-aaral dahil sa fashion trend ng mga Korean sa kanilang panonood, lumalabas pa rin sa pag-aaral na hindi pa rin nakakalimutan o nakalilimutan ng mga mag-aaral ang kultura sa pananamit ng mga Pilipino dahil naipagsasama nila ang fashion trend ng mga Korean at Pilipino na mapapansin naman natin lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. At bilang rekomendasyon, minumungkahi ng mga mananaliksik na magkaroon nga ng exhibit na itatampok ang mga katutubong kasuotan at moderno o makabagong kasuotan. Ngayon naman po, aking tinatawag si Binibining Africa bilang panlipang order. Ngayon, akin naman akin namang ilalahad sa inyo kung ano nga ba ang ika-4 na variable, ang musika. Natuklasan ng mga mananaliksik na
nahuhumaling ang mga mag-aaral na makinig ng mga kanta na galing sa K-drama dahil sa kanilang panonood. Gayunpaman, mas nakikinig pa rin ang mga mag-aaral ng kantang OPM na nakitaan ng mga mananaliksik na mas tinatangkilik pa rin ang musika ng Pilipino. Sumunod naman ay lumalabas sa datos at natuklasan ng mga mananaliksik na nagkaroon ng pagbabago pagdating sa hilig ng music genre ng mga mag-aaral. Ngunit sa kabila nito ay nakalalamang pa rin ang pagtangkilik sa OPM kaysa sa musika ng Korea. Sumunod. Para naman sa konklusyon, natuklasan din ng mga mananaliksik na tinatangkilik man ng mga mag-aaral ang panonood ng K-drama ay hindi pa rin nalilimutan ng kulturang paggamit ng wikang Filipino. Hindi rin lubos na nakakaapekto ang panonood ng K-drama na magdulot sa pagbabago ng wikang isinasalita sa mga mag-aaral. At bilang pagpapatibay sa konklusyon na ito ng mga mananaliksik, base sa pag-aaral ni Casasola, nagkaroon ng epekto ang panonood ng K-drama pagdating sa mga Pilipino. Isa na rito ang laman ng playlist ng mga Pilipino pagdating sa kanilang musika ay ang mga kanta o ang mga tugtog na nakabatay sa panonood ng K-drama. At bilang rekomendasyon, inirekomenda ng mga mananaliksik na magkaroon ng isang pag-aaral tungkol sa lingwistika ng Korean at magkaroon ng pagkukumpara sa pananalita ng mga Pilipino. At akin idinadaragdag na magkaroon din ng isang programa na kung saan ang music coro na kung saan matutukoy dito mapag-aaralan ng mga mag-aaral kung paano mas mabibihasa ang mga Pilipino patungkol sa paggamit ng wikang Filipino kaysa sa wikang Korean. Ngayon, aking itinatawagan si Ginoong Julio Avenido upang talakayin ang susunod na variable. Maraming salamat, Binibining Africa. Para naman po sa huling variable, mga produkto. Natuklasan ng mga maniliksik na walang epekto at pagbabago sa mga mag-aaral sa panonood ng K-drama sa pagtangkilik ng mga produkto ng Korea. At bilang konklusyon, higit na mas lamang ang pagtangkilik at paggamit ng mga mag-aaral sa produkto ng Pilipino dahil nakitaan ng mga maniliksik na ang produkto ng mga Pilipino ay nakadikit na sa kulturang mayroon sa bansa. At bilang rekomendasyon ay magkaroon ng isang bazaar na itatampok ang mga lokal na produkto at gawa ng mga mag-aaral sa Major. At bilang pangkalahatang konklusyon po sa aming pag-aaral, tinatangkilik ng mga mag-aaral ang panonood ng Korean drama dahil nakikitaan ng pagkakatulad ang kultura ng mga Koreano sa kulturang Pilipino. At nagkakaroon din ang mga mag-aaral ng panibagong kaalaman tungkol sa kultura ng mga Koreano. At pangalawa, nahuhumaling ang mga mag-aaral sa kulturang Koreano dahil sa panonood at patuloy na drama. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nakakaligtaan ang kulturang Pilipino. At muli, kami po ang pangkatanim na may thesis titulong Kulturang Popular Pagdalumat sa Epekto ng Pagtangkilik ng K-drama sa Kulturang Pilipino. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. So tawagin na po natin si Dr. Conti. Okay. May mga karagdagan po ba? Loud and clear ba ako? Yes, Binang. Okay, ang tanong muna ay, ibigay nga ang kahulugan ng pagdalumat. Anybody from the group? Hello po, magandang umaga Ginang. Yes. Ay, magandang hapon. Ang pagdalumat ay isang malalim na pag-aaral o pag-alam sa isang sitwasyon, isang subject o isang partikular na bagay po. So, may I add? Pag sinabi nating pagdalumat, ito yung pag-iisip ng malalim upang makatugon sa diskursong pasalita at pasulat.
Okay? Mag-isip ng malalim. Ang tanong ay, napalalim ba ang mga sumagot sa panonood ng K-drama? Ayon sa binigay mo ring kahulugan, Abinido. Ulitin ko, napalalim ba na mga sumagot ang kanilang kaisipan sa kanilang panonood ng K-drama? Anong napalalim sa pag-uugali? Ayun po, Ginang. Tulad po sa malalim, bibigay ko pong halimbawa ay doon po sa akademikong gawain. Lumabas po sa aming pananaliksik na dahil sa panonood ng K-drama, naging epekto nito ay mas nagiging po sila, malikhain. Halimbawa sa pagbuo ng mga ideya o konsepto po sa halimbawa ay sa pagsulat ng sanaysay na ikakabit nila na mas napapalawak ang kanilang imahinasyon po doon po. At doon naman po sa pag-uugali ay mas nagiging po sila masiyahin nga po, masiyahin at hindi ito nagdulot ng negatibo. Okay, salamat. Ang hinahanap natin dito, yung mas malalim pa na pagtingin tungkol sa salitang pagdalumat. Kasi malalim talaga ang salitang pagdalumat. Ang pagkakataon ang isang manonood ng K-drama na makapag-isip tungkol sa buhay na kinakaharap nila. Kung ang pag-uusapan natin ay yung produkto, although ang inyong rekomendasyon ay magkaroon ng bazaar and so on, contradiction doon sa panonood nila na K-drama, K-pop nga ito, o K-drama nga ito, pero itatampok pa rin ang produkto ng Pilipino. So, yun ang nakita natin na rekomendasyon. Okay? Pero yung mismong nagbasa ng ating pananaliksik, paano sila napalalim sa musika, sa pananamit, and so on? Hello? Actually, Ginang, hindi sila nakapaggawa ng pagdalumat kasi by expectation, yung mga K-drama na napanood nila, base sa mga variables na yun, dapat yun yung ginawa nilang educational. Ganun dapat yung. Kaya Kasi nga, para nililinaw lalong ko lumalim siya. Kaya nga nililinaw ko, paano napalalim? For example, ano-ano nga yung variables ninyo? Sa akademikong gawain, Oo, ipakita mo yung pag-uugali, pananamit, musika, Ganito muna. mga produkto. Ipakita mo, i-flash mo dyan yung SOP nyo. Statement of the problems. O, sino may hawak ng slide? Abinido, nga sa SOP1. Para mabilis tayo, be. Wala kayong summary doon sa inyong mismong papel? Saglit lamang po. Nasa isang lugar lang ba kayo? Opo, Ginang. Kanino? If you don't mind. Kila Africa po. Malayo, Africa. It's Naku, time huwag to... kang sasama dyan. Mapaparewaraboy. Joke. Ayan. So, a demographic profile, okay naman na. Ano ang medium ang ginamit ng mga sa panonood? Gadget, social media, walang problema doon. Ano ang pangunahing dahilan ng mga piling mag-aaral
sa pagtangkilik ng K-drama. Number 4, ano ang nabago mula sa pagtangkilik? Diba? 3 lang yan, 5. So, dapat na-highlights dito yung akademikong gawain. Kasi ano yung alignment para mapalalim ninyo nang nanood kayo ng ng K-drama. So, ibig sabihin, ano ba yung K-drama? Sa skills sa Pilipino, that is panonood. Tama? Opo. Okay. So, ano yung malalim na o yung pagdalumat ninyo dahil pinanood mo yung K-drama gamit yung skills na panonood. Sa skills na panonood, ano yung dapat? Ano yung dapat hulukayin pa? Kasi ano ba yung pinapanood nyo dito? Isa lang ba o variety? Hello? Hello po. Wala po kaming pinanood Ayan, dito. Bali po, wala inalam po kayong namin. pinanood? Tama ba narinig ko? Wala kayong pinanood? Doc, ano po kasi, bali ang ano po namin dito ay general po na K-drama lamang po. Hindi po kami nag-stick po dun sa K-drama. Kasi alam naman po namin na ngayon ay talagang patok po yung K-drama po. Oo nga. Teka lang muna, naiiba tayo ng landas. Ilagay nyo dun sa sa SOP. So, ibig sabihin, ang pagkaunawa ninyo dun sa tanong nyo sa number 4, ano ang nabago mula sa nang tangkilikin ang panonood ng K-drama. So, meaning, ibig sabihin, yung respondents nyo dyan, mga nanood. Tama ba? Hello? Opo, yes po. Okay, nakalagay ba sa scope and limitation ninyo kung ano mga pinanood ng mga respondents nyo? Kasi kung ano ang pinanood nila, nakabatay ang dyan mag-aalign yung A, B, C, D, E. Hindi po nalagay sa saklaw at limitation. Pero doktor, nagkaroon po kami na partial na interview bago kami magsagawa ng survey na kung saan may mga katanungan po kaming inilahad dun sa mga piling mag-aaral para magkaroon kami ng ideya kung ano nga po ba talaga yung mga napapanood at kung talagang nanonood po ba sila ng K-drama. Gayon din po yung yung genre na nais nilang panoorin o pinapanood, pati po kung ilan po yung episode na pinanonood nila kada araw. Bakit hindi nyo nilagay sa data nyo? Kasi yung sinabi nyo ngayon sa akin, mag-take effect yan doon sa pagdalumat. Kasi kung ito pala, puro pure drama yung pinapanood niya doon sa K-drama, ay di automatic yung kanyang pag-uugali, siya. Ganito. Yung wikang sinasalita, siya. Yung pananamit, siya. Pwede kasing na-impluwensyahan sila. Tama? Hello? Opo. Ayun. Tama naman yung yung tanong ano ang nabago mula sa nang tangkilikin ang panonood ng K-drama. So, sa akademikong gawain, dapat na highlights ito. Kasi ang respondent nyo ay education students. Yes po, Filipino major. Okay, by expectation, Mr. Barantes, ano yung nyo? Expectation na gagawin nyo sa akademikong gawain kapag nanood ka ng K-drama? Maaari po yung yung mga role play po. Ganun po. Ano? Pwede pa ulit?
Maaari po Dapat- nilang maaari po silang magsagawa ng role play. Kunyari po kapag nakapanood na po sila ng K-drama, maaari nilang isagawa or maging inspirasyon yung mga napanood nila sa Dapat pagbuo kasi ganito, be, makinig na lang muna. 'Di ba, sinabi nyo dito, akademikong gawain, dapat nagpagawa kayo niyan. Dahil akademikong gawain ang papakita nyo. 'Di ba, teacher na kayo, nag-ST na kayo, student teacher. Ngayon, lahat ng mga principles of teaching, dito nyo sana mapapakita gamit ang panonood. Mapapakita nyo sana dyan sa letter A yung akademikong gawain. Ano-ano mga academic kayo ang mag-iisip ngayon yan. Ginoo, hindi pa po kami nag-EST. Hindi nga. Whether kayo ay student teaching na o hindi, third year na naman kayo, so possible you have already the hints to become a teacher. Kasi yung mga teacher naman ninyo, isa yan sa sample ninyo. Ngayon, yun, dahil pagdalumat yung nandun sa yung title ninyo. Next, sa pag-uugali, paano mapapakita yung pagdalumat? Gamit yung pagtangkilik ng panonood ng K-drama. So, maaari na magbigay ka dyan ng tagpo noong K-drama, tapos inadapt ba yun ng tao, tapos pero napanatili ba ang ang pag-uugaling pagka-Pilipino? Pagdalumat yun. Wikang sinasalita. So, pwedeng makita dito, iparating ninyo na yung mga estudyanteng ito ay nagsasalitaan sila ganto. But still, kapag mga formal gatherings na, still tinatangkilik nila ang wikang ating sinasalita. Wikang Tagalog, pananamit. So, they are influenced and we are influenced in some cultural aspects sa Pilipinas. Kapag may mga ganyang tagpo o gatherings, pwede nilang gawin. So, pwede kayong maglagay ng citation dito kung ginawa nila yun. Nagdamit ba sila ng pang-Koreano, ganito. But at the end of the day, ang pagdalumat dito is still tinatangkilik nila yan, pero nangingibabaw yung pagiging Pilipino. Musika, ganun din. Produkto, ganun din. Kasi yun yung title nyo. Nagets nyo po? Opo, Ginoo. Oo, I think kung magagawa nyo yun, mas maganda to, maha-highlight ngayon yung title nyo. Balik nyo sa title. Kulturang popular, pagdalumat sa epekto ng pagtangkilik ng K-drama sa kulturang Pilipino. Pasok na pasok doon. Ayun. Ginang? Opo, Ginoo. Ito ang nais nating palutangin. Yan ang sinasabi ko kanina. Nasaan yung pagdalumat? Wala naman. Medyo mahina ka, Ginang. Ay, sorry. Hello. Okay na po? Ayan po, okay. Okay. Yun yung sinasabi ko kanina, sir, yung pagdalumat na yun na hinahanap ko doon sa A, B, C, D, E, F. So, yun ang kulang nila. Although meron nga silang binanggit doon na mga rekomendasyon. Pero dapat, yun ang ilalapat nila doon mismo sa bawat item. Yes, Avenido. Ginang po. Wait lang. Ayan. Doon po sa titulo namin dahil nga po nagkaroon po tayo 'di ba ng topic defense. At nagkaroon po kami sana na sa katotohanan po magkakaroon po sana kami ng revision po sa titulo namin. Ngunit hindi nga po dahil naaprubahan na nga po, parang nag-aalangan po kami na baguhin. Ang pagbabago lamang po sana namin dito ay tanggalin nga po talaga ang pagdalumat dahil doon po sa time frame namin sa aming pananaliksik ay hindi po talaga kakayanin. Tulad po ng mga sinabi nyo po ay naisip na rin po naming mga manaliksik na gawin iyon. Ngunit dahil nga po yun sabi ko nga sa time frame po ay hindi po kakayanin. Kaya
kung maaari po ay kung epekto ng pagtangkilik ng K-drama sa kulturang Pilipino ay yung nagawa po ba namin ngayon ay pasok pa rin po. Yung epekto, oo, tama naman yung epekto. Ano po, kaya lang, walang lalim kung epekto lang. Anong nangyari sa kulturang Pilipino? Kasi nakahiwalay yung mga rekomendasyon. So dapat nakabuo tayo ng mga tanong sa bawat item na magpapalalim pa tungkol sa epekto. Doon mismo papasok 'yon. Kasi maganda itong title na ito, yung pagdalumat. Hinahanapan lang natin paano na palalim ang kanilang akademikong gawain. Kaya nga tinanong ko muna sa una, ano ba ang ibig sabihin ng pagdalumat? Naunawaan nyo ba ito mula dito sa A to F ninyo ng mga ginawa? So yun ang ilalagay, yun ang nakulangan tayo. Paano naging masusi, naging malalim sa akademikong gawain nung nanood sila ng K-pop o K-drama. Yun. Yun ang nais nating makita. Ginang, hopefully naintindihan na po nila para makapag-proceed na tayo sa sunod. Opo, nauunawaan po Yes, yung yun po mga ba? So questions po. nagbigay naman kami ng sample kanina kung anong gagawin ninyo. So I think madali na siya. Hindi nyo man napanood pero magagawa nyo na yan. Remember, creative ang pagiging guro. Doon sa factor na yon gamitan ninyo. Dahil nag-cite naman na kami ng mga samples. Okay po ba yon? Opo. Okay. Doc Earth, Okay, maraming salamat po. So tawagin na po natin ngayon ang